Magandang araw sa ating lahat. Ito may i-share ako sa inyo tungkol dito sa nire-repair natin na welding machine. Ayan, 200 amperes daw ito. Bali yung issue nito, hindi daw makapag-welding. So, nung chinek natin dito sa wire na para sa power source, yan naman po ay okay yung resistance. Chinek din natin yung mga wiring connections dito sa rotary switch. Yan naman po ay maluwag yung iba. So, ang ginawa natin, hinigpitan natin yung mga screw na nagkukonect ng wires mula dito sa transformer papunta doon sa terminals nitong rotary switch. Sige. So, actually, ang aking pag-troubleshoot nito, yung nakita ko na problema ay loose connection lang. Bali, yung loose connection andito sa may rotary switch. Yung connection ng wires mula sa transformer papunta doon sa rotary switch ay maluwag. So, hinigpitan natin. Okay, ipakita ko sa inyo yung gagawin natin sa paghigpit ng screw. Bali, hinigpitan na po natin siya ng mano-mano lang para mas mahigpit pa. Bali, anoin natin. Pupukpukin natin dito sa dulo. Ganyan, pukpuk tayo dito sa dulo. Alalay lang. Tapos, yung ano natin, setting dapat nakapahigpit. Sana yun? Ayan o. Naka-R. Yun. Pukpukin lang dito. Alalay lang. Huwag lalakasan. 1, 2. Kahit 3. Ganun. So, mahigpit na yan. Tapos, yung isa pang problema na nakita ko ay dito sa dugtungan nitong mga terminals. Ito ay konektado doon sa lagayan ng welding rod. So, nung chinek natin, maluwag din yung connection. Tapos, dito din yung para sa ground. Maluwag din yung connection yan. Share ko lang kung paano ko ito idinugtong o inayos yung connection. Ito ay binaklas ko muna yung dating connection. Since madumi yung wire, nilinis din natin yung wire. Gumamit tayo ng lacquer thinner tsaka brush. Nilinis natin yan. Tapos, saka ipinulupot natin. Bali, hinati muna natin itong wire sa gitna. Tapos, ipinasok natin itong terminal mula sa transformer. Then, pinulupot natin para mas matibay yung connection. Yan ay pinukpok pa natin gamit ang martilyo. Pinukpok natin yan para mas mahigpit yung pagkakakonekta. Yung ginawa natin dito, ganun din ang gagawin natin dito sa ground terminal. Paano nga ba yung pag-check ng resistance nitong welding machine para masabi natin na ito ay gagana kung ito ay gagamitin? So, bali ito, nakaabang na yung ating digital multimeter. Yan po ay nakaset sa 200 ohms. Sukatin natin ang resistance mula dito sa primary. Ayan, 0.5 ohms. Ayan po yung resistance, 0.5 ohms. Tapos, dito naman sa secondary windings, bali, itong test prod ilalagay dito. Yung isang test prod ilalagay dito. Tapos, yung isa namang test prod, bali ito, ilalagay natin doon sa isang terminal sa secondary. So, ilalagay ko na yung test prod doon. Ayan po yung resistance ng secondary winding nitong welding machine. 0.1 ohm.
Dahil yan naman po ay mababa yung resistance kaysa doon sa primary windings na resistance. So expected natin na ito ay gagana kung ito ay gagamitin na sa pag-welding. Hindi ko na ipinakita yung pag-reassemble ng welding machine kasi minamadali na ito ng may-ari. At nung gamitin ito doon sa kanilang bahay, yan naman po ay gumana. Sana po ay meron kayong natutunan. Kung nagustuhan niyo itong video, paki-like at share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel at paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.